بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sura Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. Si Abu Sa'id Al-Khudri ay nagsalaysay. Narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng Kul huwa Allahu ahad, Sura Al-Ikhlas. Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan, siya ay nagtungo sa sugo ng ala at sinabi niya ito para bang ang pagbigkas ng sura na ito ay hindi pa sapat. Subalit ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanya, sa pamamagitan niya na siyang may tangan ng aking kaluluwa, ito ay katumbas ng 3 bahagi ng Quran. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith bilang 471. Si Aisha ay nagsalaysay, ipinadala ng sugo ng ala sa digmaan ng isang tao na palagiyang namumuno sa pagdarasal. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Sura Al-Ikhlas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nila ito sa sugo ng ala at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigkasin ito ng maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi, binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng surang ito ang mga katangian ng mahabaging ala at naiibigan kong bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. Ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng ala. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith bilang 472. Sabihin mo, siya ang ala, ang nag-iisa. Allah, As-Samad, walang hanggan, ang ganap, sandigan ng lahat. As-Samad, sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ikrima na ang kahulugan ng As-Samad ay ang isa na, sandigan ng lahat ng kanilang pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ali ibn Talha, na ang kahulugan ng As-Samad ay Rab, na ganap ng kanyang kapamahalaan. Ang marangal na ang karangalan ay ganap, ang dakila na ang kadakilaan ay ganap, ang matalino ang kanyang katalinuhan ay ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, ang dakilang ala ay nagsabi, ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin. At ako ay kanyang nilapastanganan at wala siyang karapatang gawin ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwil sa akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing siya ay kailanman ay hindi niya ako muling malilikha katulad ng pagkakalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang ala ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ang tanging isa, na ganap na Rab, hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak. At sa akin ay walang maihahalin tulad. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 637. At siya ay walang katulad.